Lahat ng mga LGBT na gustong tawagin na Miss, pero sir, ang mga itsura nila, before nyo i-joke mo, kamis-miss ba talaga ang mukha mo? Ang kulgid ka sang nahong. So what's up guys? So ating pakinggan ng reaction or komento ni TG or Thailand Girl about dun sa nag-viral na isang LGBT na pinatayo niya ang waiter dahil nga na misgender siya at natawag siyang sir. So alam naman natin na si Thailand Girl ay napaka-prangka nito at kung anong sinasabi niya ay matatawa ka at punto por punto prangka magsalita at mayroon tayong ang tawag nito, mayroon tayong makukuhang aral at hindi siya natatakot kung anong gusto niya sabihin ay sasabihin niya, bahala ka na kung magalit ka. So pakinggan natin at magbibigay tayo ng komentary or komento about doon sa kanyang sinasabi na doon sa kay Sir Jude na napagkamalan ngang sir ng isang waiter. So panoorin natin guys. Hindi natin patagalin ang issue na ito. Alam niyo naman siguro no kung gaano kabukas si Thailand Girl sa mga LGBT no, sa karapatan at syempre sa mga LGBT na mga pilingon at mas lalo na sa mga LGBT na mga hipokrito. Ang sarap-sarap ng tulog ko. Gumising ako na nabasa na naman ako na pinatayo ang crew ng 2 hours para i-educate. Kagitawag siya na sir. Kala niyo ako, hindi ako nag-sugarcoat. Masakit ito ha, pero real talk tayo. Sa lahat ng mga LGBT na gustong tawagin na Miss, pero sir, ang mga itsura nila, before nyo i-educate ng 2 hours yung mga tao na nagtawag sa iyo na sir, tanungin mo muna ang sarili mo. Kamis-miss ba talaga ang mukha mo? Ang kulgid ka sang nahong. Diba? Mag-demand ka ng miss, wala man yan problema. Pero paano yan siya kung sa first glance pa lang, daw barako ka? Diba? Ayaw ko talaga mag-sugarcoat, pasensya na ha. Alam nyo, wala man talaga problema sa mga LGBT member no, na gusto ninyo tawagin na miss. Pero ang sa akin lang, okay lang naman sana kung sa first glance mahaba ang buhok mo, sexy ka, tapos mukha kang babae, syempre tawagin ka talaga na miss or ma'am kasi yun ang pagtingin nila sa'yo. Pero paano ka makademand sang miss or ma'am kung sa first glance pa lang ng waiter, day, barako ka pa kaya sa crew, angkol ka pa kay Chito sa Muntina. Magpasalamat ka na lang na sir ang tawag sa'yo, wala kagi, boss, ano man ang order mo, boss? Inday, naintindihan ko naman na gusto nating tawagin sa tamang pronoun na gusto natin itawag sa mga sarili natin. Pero hindi naman natin masisi itong mga tao na kahit tawagin tayong miss, sa first glance pala nila sa atin, mukha tayong head ng NPA. Sarili ko, gustong-gusto ko ba na tawagin ako na miss? Pero wala akong magawa kasi sa first glance pa lang nila sa mukha ko, boss ang tawag nila kay daw head man ko sa Abu Sayyaf. Tapos ano gina-expect mo? Ha? Gina-expect mo na lahat ng mga tao sa palibot mo, responsibilidad nila na pag-aralan ang pronoun mo? Yung mag-demand ka ng karapatan na respetuhin ka at i-acknowledge ka ng mga tao sa palibot mo, maiintindihan ko yan dahil karapatan mo yan, deserve mo yan. Pero yung mag-demand ka na iba responsibilidad mo sa mga tao sa palibot mo na pag-aralan nilang LGBT kay LGBT ka, nasaan ang utak mo? Ano ka? Hindi ka pwede na mag-demand na kung gaano kalawak yung alam mo about sa LGBT at sa mga pronoun na yan. Lahat ng mga tao sa palibot mo, dapat gano'n din kalawak ang alam nila sa LGBT. Ikaw normal na alam mo lahat kasi LGBT ka. Pero yung mga straight na mga tao sa palibot mo, ano gina-expect mo na may alam sila about sa LGBT? Ano? Yes guys, tama nga rin naman si TJ. Lahat naman minsan nami-misgender talaga. So syempre, so hindi naman alam nung waiter yung preference or yung syempre, yung nakita niya talaga as in kumbaga paggalang, hindi rin naman niya na magagalit ka or so ganun lang talaga siya or na-misgender nga niya yung tao dahil hindi niya alam yung preference or wala siya naman intention na magalit or sasama yung loob ng tao. Well, hindi lang naman siya yung nami-misgender. So, karamihan din naman ng mga LGBT like Boy Abunda or Vice Ganda, minsan nami-misgender lang yan. Pero, hindi nila ginagawang big issue which is
hindi sila nagagalit. Kumbaga, hindi nila ginagawang big issue. Pero para dito, which is hindi nga naman makatarungan, nagagawin niya ang big issue and then papatayuin ka ng almost 2 hours. So, syempre marami ang nag-react, marami nagalit kay Sir Jude, o di ba? Kaya alam nila, ikaw na LGBT, normal lang talaga na pag-aralan mo about sa LGBT, everything about LGBT, about sa pronoun na yan. Kasi LGBT ka, makarelate ka, pero wag mo yan i-expect sa mga tao sa palibot mo na hindi LGBT, dahil wala silang pakialam. Bilang isang LGBT, masakit man na isipin yan, pero yan ang realidad. Normal na normal sa isang tao talaga na hindi niya pakikialaman at hindi niya pag-aaralan ang mga bagay na hindi siya makarelate, ang mga bagay na wala siyang pakialam at walang silbi sa buhay niya. Ikaw bilang isang LGBT, alam mo ba kung ano ang tamang tawag at alam mo ba kung ano ang dapat gagawin kung mag-menstruation ng isang babae? Di ba hindi? Wala kang pakialam na pag-aralan ang mga bagay na yan kasi nga hindi ka makarelate. The same goes sa mga straight na mga tao sa palibot natin. Wala silang pakialam na pag-aralan ng LGBT kasi nga hindi sila LGBT at hindi sila makarelate sa mga bagay-bagay na yan. Masakit man at hindi pabor sa atin ng mga LGBT pero wala tayong mga gawa. Kasi yan ang realidad. Ngayon, kung may mga tao na tinatawag tayo na sir, kahit miss ang gusto natin, pag tinatawag tayo sa maling pronoun na gusto natin itawag sa mga sarili natin, normal at napaka-okay lang talaga na pagsabihan sila. Pero yung pag-aralan mo sila ng 2 hours, 2 hours talaga? Na ano ka? Presidente ka? Nga nagsuna-suna ka, wala sa lugar, ha? So alam nyo guys, so as per dito sa mga sinasabi ni Thailand Girl, which is sapul na sapul si Sir Jude dito, pero reality, which is totoo lahat yung sinasabi niya. So totoo lahat at ayun na nga, hindi dapat mag-demand since nga naman, which is, di ba, kung na-misgender ka man, which is, ano mo na lang na, wag mo nang gawing big deal, which is normal lang yun. Tama nga naman yung sinabi niya, hindi siya nagmi-menstruation, which is hindi niya na-experience yung gano'n na bilang isang babae. So kung tinawag ka ng tao or na-misgender ka ng tao, which is accept that. Kasi yun ang totoo, di ba? Una ka? Alam nyo halos sa mga LGBT, no? Akala nyo talaga umiikot ang mundo sa LGBT, no? Unahin pa ng crew na yan na pag-aralan ng LGBT na nag-struggle nga ang crew na yan kung paano siya makakain ng 3 beses sa isang araw. Tapos, pag-aralan niya pang LGBT. Baka nga siguro wala patulong ang crew na yan sa katrabaho. Kasi una iniisip niya may bayaran pa siya sa school. May bibilhin pa siya ng maintenance sa nanay niya. May mga utang pa siya na hinahabol. Tapos yun ang iniisip niyo. Pag-aralan niya pang LGBT. Ano tingin mo sarili mo? Ha? Na gina-expect mo na lahat ng mga tao sa palibot mo alam ang dapat itawag sa'yo? Ha? Ano ka? Ikaw ang nag-iisa sa mundo para pag-aralan? Ikaw ang bukod tangi? Diyos ka? Hindi nga lahat ng mga tao sa buong mundo kilala ko sino si Jesucristo tapos ikaw gusto mo lahat ng makasalamuha mo kilala ka? Alam nilang itawag sa'yo? Kailan naman sana kung 16 ang hawak mo, 1 meter ang buhok mo, babae ang mukha mo kasi kahit hindi sila mag-effort, alam nila na miss ang itawag sa'yo pero Diyos ko, daw endorser ka sa kapibara ko eh. Nagbuhok-buhok ka pa na ganito na daw si Imelda Marcos ka man. Kaya paalala sa lahat ng mga LGBT na katulad ko na gustong tawagin na miss pero ang itsura naton daw mga uncle. Pag tinawag tayo na sir, i-inform lang sila nga lalaki ko itsura pero sir, miss ang gusto ko na itawag sa akin. Gano'n. Di ba? So yung explain nga ni Thailand Girl, which is ganon, kung in case naman na misgender ka nung tao, so wag mo na gawing big deal. Pwede mong sabihin na tawagin mo akong ma'am or tawagin mo akong madam. 'Di ba? Kung natawag ka naman na sir, hindi mo yung pangaralan mo ng 2 hours, 'di ba? Dahil na misgender ka sa galit mo, pinatayo mo ng 2 hours, which is marami talagang magagalit sa'yo. 'Di ba, guys? Hindi na pag-aralan mo siya ng 2 hours. Grabe, assembly meeting ng tawag dyan. Tama nga naman, tama. So guys, seryoso ito na usapan ha. One time, may mga kaibigan ako ng mga lalaki na nagtanong sa akin ba kung bakit ko maglakad-lakad ako kung saan-saan. Bakit daw hindi usually mga gay or mga LGBT ang kasama ko? Alam nyo ha, ito seryoso na usapan ha. Pasensya na talaga sa mga kapwa ko LGBT ha. Pero alam nyo, ang dami ko mga kaibigan at mga kakilala ng mga LGBT na grabe sila makakorek sa
sa ibang tao about LGBT. Pero pag nakatalikod na mga tao at kami-kami na lang, sila pa talaga ang grabe manlait sa kapwa namin LGBT. Promise. Kaya minsan talaga, lumilihis talaga ako sa kanila kasi grabe ka mga hipokrito. 90% sa mga kilala ko talaga, no, grabe mangurik at mangaral sa ibang tao. Pero sila pa ang pinakahari, mamaliit sa mga kapwa nila bakla. Tapos halos pa sa mga LGBT, tinatanong nila kung bakit sa tagal na pakikibaka natin, bakit hindi natin makamit itong respeto at pagtanggap sa atin ng mga... So yung sinasabi doon guys ni Thailand Girl, which is mayroong mga LGBT na gano'n, pero hindi po lahat. So mayroon din naman mababait. So ang kinuwenta lang niya yung mga LGBT na gano'n ka malakas manglait. LGBT, sas! Alam ko ang sagot dyan, ako pa. Alam niyo kung bakit sa tagal-tagal natin nakikibaka, hindi natin ma-achieve itong respeto at pagtanggap sa atin ng mga LGBT. Kasi nga sa tunay na buhay, ang tunay na problema, hindi naman talaga sa ibang tao. Ang tunay na problema, sa loob mismo ng flag natin. Dahil ang mga tao na mahilig manlait, mamaliit, at mag-discriminate ng mga LGBT, ay kapwa din natin LGBT. Yan ang reality. Ang busy-busy natin ng mga LGBT, mangurek ng ibang tao about sa karapatan natin ng mga LGBT, pero nakalimutan natin ang realidad na ang mga tao naman talaga na dapat i-correct natin, mga kapwa natin LGBT. Ang tanong ko, saan tayo kuha ng kumpiyansa sa sarili natin na mag-demand tayo ng respeto sa ibang tao? Kung tayo nga na LGBT, hindi natin marespeto ang kapwa natin LGBT. Dami-dami kong kilala ng mga tao na grabe mag-advocate ng LGBT. Pero pag nakatalikod na ang mga tao, sila pang pinakauna mamaliit, mamahiya at mag-discriminate na kapwa nila LGBT, mga hipokrito. Kaya alam nyo, napakasimple lamang na logic ito sa sitwasyon na ito. Hindi natin kailangan ng achievement para maintindihan ito. Ay, kaya sa kapwa ko LGBT, ito na naman ang tanong ko sa inyo. Paano na naman tayo makadiman nito ng respeto at pagtanggap sa atin ng mga LGBT society man? Kung ang mga LGBT nag-away-away sa Facebook at TikTok ngayon, nag-trending na naman ang isang LGBT na pinatayo niya ang crew ng 2 hours dahil nagkamali sa kanya sa pagtawag na sir. Kaya alam nyo guys, minsan naisip ko, siguro nga no, pinagkakait talaga ng Diyos na hindi natin ma-achieve yung mga karapatan na pinaglalaban natin about LGBT community. Kasi imagine nyo ha, nag-struggle pa nga tayo ng mga LGBT sa mga karapatan natin, nag-suffer pa nga tayo sa society, pero may ilang mga gay na talaga na kayang gawin ang mga bagay na ito sa mga tao na nagkamali sa kanila. Kaya minsan naisip ko, how much more no, kung buo na tayo ng mga LGBT, kung may mga karapatan na tayo at ina-acknowledge na tayo, baka nga siguro ang ilang LGBT, hindi na nila patatayuin ang mga tao na nagkamali sa kanila. Baka nga siguro paluluhudin pa nila sa mga munggo. Kaya nga siguro pinagkakait ng Diyos ang mga karapatan na pinaglalaban natin. Kasi minsan tayo ng mga LGBT, sobra na tayo. Wala na tayo sa lugar. Kaya ang video na ito, hindi na ito para sa nag-trending. Para ito sa lahat ng mga LGBT members. Na pwede ba, wala namang problema na mangurik at mangaral ng ibang tao. Pero sana, habang pinapangaralan natin yung ibang tao, huwag natin kalimutan na pangaralan natin ang mga sarili natin. Ha? Okay? Okay. Hello mga kadiput. So guys, so about doon sa sinabi nga ni Thailand Girl or TG, so may makakapupulutan siya ng aral. So mayroon ding mga LGBT na magkagalit, but in reality, which is lahat ng sinasabi niya which is tama. So kung LGBT ka man, so kung na-misgender ka man sa kung saan, so hindi mo dapat ganunin yung isang tao o pwede mo siyang sabihan na ganon, which is hindi naman lahat ng tao ay naiintindihan ka, di ba? So yun na nga, babae at lalaki nga lang yung nilikha, which is meron din namang LGBT. Pero kung na-misgender ka, so pwede mo naman sabihin doon sa tao na ma'am yung itawag sa iyo instead of sir, o di ba? And then hindi naman siya big issue, so ang gawin na lang po is intindihin or pagsabihan, kasi syempre bilang isang waiter din naman, naiintindihan naman niya, so pwede mo sabihin na ganon, then hindi na palakihin yung issue, which is lahat ng sinabi ni Thailand Girl, which is prangka, kumbaga sinasabi lang niya reality kung ano yung dapat at ano yung iwasan na hindi dapat mapagmataas, di ba? Kasi kung hindi mo alam kung saan ka rin lulugar, so ikaw na lang umiintindi. So sana po may natutunan tayong aral. So i-follow niyo po ako for more update at marami pang tutorial.
Maraming salamat and have a nice day.